Hinanap ng resibo ang sinasabing pasyente na kinailangang respondihan ni Ronnie noong gabi na mangyari ang aksidente. I-confirm lang po namin kung talagang may nirespondihan po yung Barangay Tatalontres noong November 9. Yes po, meron po. Yung mother ko po. Unconscious po siya, not responding, tapos mahina na po yung heartbeat niya. Tapos hindi siya sumasagot, ungol lang po yung sinasagot. Ito na po si nanay. Malaking tulong po kasi kung hindi po naagapan, baka wala na po mother ko. Nakasagip man ng buhay si Ronnie, isang buhay pa rin ang naghihintay ng hustisya. Humingi po talaga ako ng tawad. Hindi ko po talaga gusto mangyari to. Sana mapatawad nila ako. At gagawin naman po namin lahat yung may tutulong namin eh. Dumulog ang resibo sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na siyang isa sa mga namamahala sa mga patakaran sa daan. Sa isang driver na nag-undergo ng training, dapat po bigyan nila ng puwang ng emergency vehicle. So, iniiwasan po natin na mag-counterflow ang isang sasakyan. Because pag sinabi niyang emergency siya, what if may emergency case din doon sa kabila? Magkakaroon po ng collision dyan. Yung emergency po natin, nadagdagan pa ng panibagong emergency. So regardless kung may emergency, kailangan po sumunod po tayo sa batas trapiko. Dagdag pa ng PNP-HPG ang nangyaring aksidente na kinasangkutan ng driver na si Ronnie. Malinaw na paglabag sa batas trapiko kahit pa siya'y re-responde sa isang emergency. Sa nakita po natin, there is a reckless driving po because nag-counterflow po siya. Nito lang Biyernes, kinailangan ng ilipat ng ospital si Marvin dahil sa patuloy na pagtaas ng hospital bill. Sobrang hirap na hindi namin alam kung ano yung uunahin namin. Pare-pareho lang naman kung kaming mahihirap, nagtatrabaho. Kaya yun lang din yung kailangan namin, ma'am, sa kanila. Pinansyal, tumulong sila, ma'am. Pero ayon sa barangay, hindi na nila kayang maglabas pa ng anumang tulong pinansyal para sa biktima. Nandito kami tutulong sa abot ng aming makakaya at kung ano yung may tutulong namin. Pero hindi namin kayang i-shoulder yung dapat i-shoulder. Pero nandito kami para tumulong. Kung lalapit tayo sa batasan, sa Malacanang, sa mga senator, sa PCSO, nandito kami hanggang katulong kami kahit ultimo yung sasakyan para ihahatid sila para hindi po kayo kailangan mag-commute. Para maayos po natin yung problema po sa ospital. Nandito po kami, willing po kami. Ang may sasagot ko lang dyan, sir, kailan? Kailan kaya yung pag-action nila na yun na hihingi sila din ng tulong sa mga ibang gobyerno? Kasi almost 1 week na rin po si kuya ko dun sa ospital na yun eh. Kaya kailan po kaya? Nito lang Huwebes, formal lang nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting to physical injury si Annabel sa Las Piñas City Police Station. Sakaling mapatunayang nagkasala ang driver ng ambulansya na si Ronnie, hindi bababa sa 2 buwang pagkakakulong. Maaari raw ma-revoke o mawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Haharapin ko po yan. Unang-una ma'am, hindi ko po tinakbuhan ng pasyente. Sana mapatawad nila ako. At gagawin naman po namin lahat yung may tutulong namin eh. Sa nangyaring aksidente, isang buhay ang nailigtas pero isang buhay rin ang napinsala. At sa mata ng batas, lalong-lalo na't naresibuhan ang nangyaring aksidente, kailangang pagbayarin ang sino mang nagkasala lalo pat buhay ng biktima ang nalagay sa alanganin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel